Hahaha, halika na, halika na. Inom tayo, inom tayo. Halika na, inom tayo. Cheers! Ate Zhang, ang anak mo na si Zhang Dimao ay talagang swerte. Sa pangalawang kasal, nakapag-asawa pa ng si Qihua at Kuifen. Naman, si Kuifen natin yan. Hindi katulad ni Tang Yue, yung hindi makapag-anak, malas. Siguradong magbibigay si Kuifen ng malaking apo sa ating Zhang pamilya. Hahaha. Mr. Police, mukhang nagkamali ka ng lugar. Kami po ay sumusunod sa batas. Wala kaming ginawang labag sa batas na bagay. Naiintindihan niyo po, Ginang, nandito po ako para dalhin ang inyong apo. Ang inyong apo ay inalagaan ng isang matandang Ginoo sa bundok. Kamakailan lang siya natagpuan. Huwag kang magbula-bula. Saan ba ako nagkaroon ng apo? Huwag basta-basta magdala ng tao at sabihing apo natin. Yung anak ba ni Tang Yue? Hindi ba siya nawala na? Ngayon, masama ang panahon. Hindi natin alam. Baka itinapon na ng matandang Zhang na may pagkiling sa lalaki. Sige, umalis na kayo. Mabilis, umalis na. Huwag mong hadlangan ang pangalawang kasal ng anak ko. Pangalawang kasal ni Zhang Dema. Ito ay iyong sariling dugo. Kapatid na pulis. Huwag kang magbiro ng ganyan. Nawala na ang anak kong babae 2 taon na ang nakalipas. Walang makapagpapatunay dito. Huwag kang basta-basta. Maglagay ng isang dalaga para saktan kami. Ayos. Sana'y makauwi kayo, Baobao at Tito. Hindi na natin ito kinikilala. Ginoong pulis, mayroon pa akong nanay Yue. Sobrang miss ko na ang nanay. Mahal na mahal ako ng nanay, pinapakalma niya ako. Sige, dadalhin kita sa nanay. Tama ang sinabi ng guro. Tayo'y nagkatapusan na bilang mag-ama. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang lumayo sa bahay. Kung hindi, magkakaroon ka ng masamang kapalaran. Hay, batang hamog na to. Ikaw, batang hamog na to. Parang si Tang Yue na swerte. Anong sinasabi mo? Ito. Sa hinaharap, si Yue at tita ay magiging ina natin, ha? Yue, kailan ka magigising? Kailangan pa nating maghanap kay Fubao. Sa hinaharap, tatawagin nyo na silang ina. Palaging mabait si Yue sa amin. Kailangan niyang maging mabuti sa nanay kung siya ay pakakasal sa tatay. Gagawin ko yon. Napakalaking pagkakataon para kay Weidong. Nahanap na ang anak ni Yue, si Fubao. Fubao. Tatay Weidong. Sabi ng guro, si Tatay Weidong ay isang tao na mahirap matagpuan sa loob ng 100 taon. Pinaka may magandang kapalaran. Mukhang malapit na siyang maging tatay ko. Ikaw ay isang pulis na tumutulong kay Fubao na makahanap ng pamilya. Kuya at bunso. Fubao, kung makita ka ng nanay mo na ganito ka, siguradong matutuwa siya. Sila ba ang mga anak mo? Sila ang mga pamangkin ko. Maaga nang nawala ang kuya ko at ang asawa niya, kaya sumama sila sa akin. Hindi ba kasal na ang nanay niya sa'yo? Nandito siya. Ama, nang nawala ka, nabaliw ang nanay mo. Pagkatapos, aksidenteng nahulog sa bundok at hindi na magising. Para bang nawalan siya ng kaluluwa. Kailangan kong maibalik ang kaluluwa ng nanay ko at gisingin siya. Bakit mo pinakasalan ang isang taong kumatos? Maganda ang puso ni Yue. Noong nasa Fubao pa siya. Palagi siyang tumutulong sa pag-aalaga kay Goxi at Gubei. Ngayon, iniwan siya ni Zhang Demao. Gusto kong tulungan siya. Hindi ko siya pwedeng baliwalain. Paano niyo siya mapapangalagaan sa ganitong kalagayan? Hindi pwede. Kumakain ako ng kaunti lang. Sasama ako sa tatay para manghuli ng mga ligaw na manok at mag-ihaw ng hita para kay Fubao. Hindi ko siya papabayaan na magutom. Ayos lang. Ayos lang ano. Ganitong pamumuhay ay may problema. Sa kasabihin ko, hindi pa rin makakagising ang nanay mo ngayon. Siguradong magigising pa rin ang nanay ko. Tito Dongpo, huwag ka nang mag-alala tungkol sa akin. Kung hindi maganda ang kalagayan ko dito, ipaalam mo lang sa kanila na magpadala ng balita sa'yo, okay? Mag-ingat ka, mga pulis. Siguradong aalagaan ko ng mabuti si Fubao. CJ, kung hindi maganda ang buhay ni Fubao, babalik ako para kunin siya. Ito ang kagamitan na ibinigay sa akin ng guro ko noong ako ay nasa templo. Templo? Nakuha ako ng guro ko pagkatapos kong maligaw. Tinuruan ako ng guro sa templo kung paano magbasa ng mukha at manghula. Tama ang mga hula ko. Itay, hayaan mong subukan kong hulaan para sa'yo. Kailan ka ipinanganak?
Fubao. Anong nangyari, Itay? Hindi pinapayagan sa baryo ang mga ganito. Tutulungan kitang itago ito. Napakatalino ni tatay. At saka ako, hindi pa ako nagkamali sa pagbasa ng mga hula. Hindi ba ako pinagkakatiwalaan ni tatay kaya ayaw niya akong payagan? Hindi na maaga, Fubao. Pupunta si tatay para magpainit ng tubig para sa'yo. Maliligo tayo at matutulog. Engan. Nawala ang tatlong kaluluwa at espiritu ng nanay. Kung maantala pa ang isang kaluluwa at tatlong espiritu, hindi na talaga makakabangon si nanay. Bukas pupunta tayo sa bundok para maghanap ng mabuti. Weidong, bakit ka nandito? Madam New, pwedeng makahiram ng isang itlog. Babalikan ko para lutuin para kay Fubao. Aba, Fubao. Ngayon ang tamang panahon para lumaki ang katawan mo. Hintayin mo, kukunin ko para sa'yo. Ay, Lola Zhang. Bakit kayo nandito? Anak, kailangan mong magtrabaho ng mabuti mula ngayon. Huwag kang maging katulad ng iba. Kailangan pang mangutang para makakain ng itlog. Nanay, huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawin yan. Wala na ngang makain. Mag-aaral pang mag-asawa tulad ng iba. Ang maliit na itlog ng ate ay para sa ate. Hindi talaga kami mahilig kumain ng itlog ng kuya at ako. Pumunta si tatay sa labas para may gawin. Alagaan niyo ng mabuti si ate. Sige po, tatay. Bakit isa lang ang itlog ng kuya? Nakain na namin ng nakababatang kapatid ko. Hindi maganda ang nagsisinungaling ang kuya, ha? Hindi kami kakain. Ito ang pinakain sa'yo ng tatay. Kung hindi kayo kakain, hindi ako magiging masaya. Maaari akong umiyak, alam mo. Huwag kang umiyak. Kakain ako, kakain din ang kuya. Hintayin natin ang tatay na bumalik. Sasama ako sa kanya sa bundok para manghuli ng mga ibon. Ibibigay ang mga hita ng manok kay Xiao Fubao. Nandyan ang kaluluwa ng ina. Nasa kaluluwa ng ina. Ay nahanap na. Ngunit dito ay tatlong kaluluwa ng ina lang, wala ang isang kaluluwa. Ate, okay ka lang ba? Kuya, okay lang ako. Ate, kanina habang nasa banyo ka, nahuli na naman ang bitag na inihanda natin. Ito na ang ikalimang isa ngayon. Si Itay, 3 beses lang nakahuli. Aba, may pakpak na manok na tayo. Ay, ito ang mga nahuli niyo. Ito ang nahuli ni Kuya. Maganda ang napili ni ate. 5 lugar ang pinuntahan namin, 5 pusa ang nahuli. Yung pinili ni Bao Bao, nga. 5 lugar ang pinuntahan, 5 pusa ang nahuli. Hala, hindi maganda, hindi maganda. Magkakaroon ng laban sa ibaba ng bundok. Anong nagmamadali? Uy, tingnan nyo ito. Talagang walang hiya ang pinuno ng tangpamilya. Uy, tingnan nyo ito. Talagang walang hiya ang pinuno ng tangpamilya. Itong kargamento ng dote ay kay Tang Yue noong una, nang ikasal siya sa aming Zhang pamilya, na dinala bilang dote. Saan ka nakakita ng pangalawang kasal na kinuha ito? Naging mura na para kay Gu Weidong. Alam mo namang ang kapatid ninyong babae, si Tang Yue ay isang malas na bituin na hindi magigising, at pilit pang gustong pakasalan si Gu Weidong. Ngayon ay mayroon na namang maliit na malas na bituin. Hindi magtatagal at itataboy na ni Gu Weidong silang dalawa. Naghihintay akong makapanood ng magandang palabas. Hahaha. Tita Zhang. Hindi ko itataboy si Yu at si Fubao. Kung magpapasok ka pa sa bahay ko para magulo, hindi kita papayagan. Putang ina, para kang aso na kumagat kay na Dongbin, hindi marunong magpasalamat. Para ito sa'yo. Huwag mong hayaan na yung 2 masamang espiritu ang makasira sa'yo. Iyan akala mo pa rin na magagago mo ako. Walang puso. Para ito sa'yo. Huwag mong hayaan na yung 2 masamang espiritu ang makasira sa'yo. Iyan akala mo pa rin na magagago mo ako. Walang puso. Si Hubao ay hindi naman malas. Ngayon, nakahuli kami ng ilang ligaw na kuneho sa bundok. Yee! Hahaha. Ay, ang kamay ko. Tulungan niyo ako. Anong nangyayari dito? Sige na, sige na. Maghiwa-hiwalay na tayo. Ay naku.
Kuya, pumasok tayo at pag-usapan ito. Ang kamay ko ay... Anong nangyari sa kamay ko? Tumigil ka. Kuya, ito si Fubao, anak ni Yue. 月娥的女儿福宝。 Fubao, ito ang iyong tiyuhin. Tawagin mo siya. Tiyuhin, kamusta? Napakabait ni Fubao. 真乖。 Sobrang kamukha niya si Yue. 长得真像。 Totoo. Dadalhin ko na lang ang mga bagay at uwi na ako. Marami pang dapat gawin sa bahay. Marami rin naman kayo dyan. 很多人 Okay lang ba sa akin na dalhin ang mga ito? Ay, huwag ka nang 被 tumanggi. 推辞了， Kaya mong alagaan si 照 Yue. 顾她， Ano namang halaga ng kaunting bagay na ito? 而且 Mahirap din namang buhayin ang buong pamilya. Mabait si Yue sa mga bata. Nasagi pa nga niya si Goxi isang beses. Karapat dapat lang na maging mabuti ako sa kanya. Xiao Fubao, gusto mo ba? Kung gusto mo, lahat ng ito ay ginawa mo ba? 是你做的吗？ Lahat ng ito ay ginawa ni 是 Lolo. 老爷做的。 Gusto mo bang makabalik si Xiao Fubao sa bahay ng tiyo ng ilang araw? Para makita si Lolo. Gusto mo bang makabalik si Xiao Fubao sa bahay ng tiyo ng ilang araw? Para makita si Lolo. Gusto kong maghintay hanggang gumaling si Mama, saka kami babalik kasama siya. 回去 CJ. Uuna ako. Tumingin sa kaliwa at kanan. Kumuha kayo ng 2 manok para dalhin kay tiyo. Ate, ihahatid kita. Ayos lang. 好， Napakahina ng nanay. 饿了 Kailangan kong madaliin ang paghahanap sa kaluluwa. Mamaya, papatay tayo ng manok. Pagkatapos kumain ng manok, ipapadala ko si Fubao sa lola niya. 老爷家去。 Bakit, Papa? 为什么呀？ Kaya kong alagaan si Fubao ng maayos. Huwag mong hayaang umalis si ate. Ayaw ko na kumain ng manok, Papa. Ayaw kong pumunta sa bahay ng lola. Huwag niyo kaming pigilin. Hindi namin papayagan. Kung hindi pumayag si Papa, hindi rin ako alis. Tiyak na desisyon ko na ito. Tatay, huwag na si Fubao. Tatay, sinungaling ka. Tatay, huwag mong hayaang umalis si ate, okay? Babantayan ko siya ng mabuti. Si Fubao ay magdurusa lang kapag kasama ko. Mangingisda sa bundok, nagtatrabaho sa bukirin. Napakabata ni Fubao, sino ang magbabantay sa kanya kung masaktan siya? May kaya ang kanyang tiyuhin. Mas mabuti siyang maaalagaan kaysa sa akin. Tungkol sa pagpapadala kay Fubao. Walang negosyon. Lutong na ang sabaw. Pupunta ako para kunin ang sabaw. Guxi, hanapin mo si 小 AI. 李医生， Lay. Sandali, dadalhan ka nila ng iniksyon. Alagaan mong mabuti ang magulang. Noon, 3 kutsara ang kinakain, kalahati lang ang nasasalo. Ngayon, nauubos na nila 都 lahat. 喝完了。 Yuhi, malapit na bang gumaling si Yue? Ay. 你快看看， Lee, tingnan mo na kung kaya na ni Yu uminom ng chicken soup. Paano pwedeng mangyari ito? Matapos ang 1 linggo, nawala na ang paglunok ni Yue. Lahat ay nakadepende na lang sa pagbibigay ng nutrisyon sa pamamagitan ng ito. Paano pwedeng mangyari ito? Baka ito ay isang pagbawi lang. 是回光返照。 Paano magkakaroon ng ganitong malambing na babae? Paano na? May problema ba dito? 有什么问题吗？ Ito ba ay isang karot? Ito ay ginseng. Kung meron tayong ginseng na ito, mas makakaya pa ni Wehe na magtagal ng ilang araw pa. Pero kahit nakahiga lang siya ganito. 其实也， Hoy, anong sinasabi mo, ginseng ito? 这是人参。 Anong sinasabi mo, ginseng ito? Tipid ka naman. 省着点儿。 May mga anak ka pang kailangang alagaan. You. Hindi na mapapanatili ang Hubei Goxi. Ano ito?
Itay, ito ang mga bagay na kinuha ni Fubao mula sa kanyang bag. Bag. Ha? Ha? Anong meron dito, kaibigan? Ang pinakamalaking Diyos dito, hindi bababa sa 200 yuan. Ang mga bagay na ito ay nagkakahalaga ng libu-libong yuan. Sapat na ito para makapagpatayo ng isang maluwang na bahay na may bubong. Bili-bili, sabihin mo na kay Itay. Tingnan mo, pinapabilis mo si Itay. Sabi ng guro ko, may pagsubok ang nanay ko. Ito ay para sa pagsubok ng nanay ko. Pagsubok. Sabi ng guro mo, makakabuti ang mga ito sa nanay mo. Sabi ng guro mo, kumain ng mga bagay na ito ang iyong ina. Maaari bang gumaling siya? Lanan. Kung ibebenta ang mga ginseng na ito, walang silbi ang aking buhay sa hinaharap. Ngunit mas lalong uminom. Babangon ang aking ama at ina. Ngunit ang bagay na ito, hindi dapat malaman ng iba. Subukan nating pakainin ang iyong ina ng ginseng. Oh, Yenen, pwede bang manatili ang kapatid na babae sa bahay natin? Kung hindi papayagan si Fubao na manatili, magsisungit na naman siya, kaya dapat manatili siya. Ha? Yehe, ang saya. Pwede nang manatili ang kapatid na babae. Hahaha, pwede nang manatili ang kapatid na babae. Ay naku. Ay, Diyos ko. Anong nangyari? Si Zhang Dema ay nagdala ng isang kargamento ng kahoy sa bayan. Pero sa daan, nawala ng kontrol ang sasakyan. Lahat ng kahoy ay nahulog sa lawa at nawala. Nabasag din ang binti ni Zhang Dema. Ano? Maraming Zanglaotay ang umiiyak sa labas. Fubao. Fubao, ikaw na masamang kapalaran, lumabas ka dito. Ikaw na masamang kapalaran. Sumpayin mo ang anak ko ng masamang kapalaran. Ikaw, masamang bituin. Walang mabuting nangyayari kapag bumalik ka. Tingnan mo kung paano kita ayusin ngayon. Zanglaotay, kung ganyan ka pa, kakailanganin ko ng kumilos. Sabi ko na nga ba, Ano bang nangyayari dito? Tulungan mo akong pigilan ito. Talaga namang nakakita ka ng multo. Siguradong si Lola Zhao ay nagdulot ng maraming kasalanan. Parusa ito mula sa langit. Pero hindi natin dapat hayaan na mangbuli siya sa bahay natin kay Fubao. Kailangan kong tanungin ang sekretaryo ng Nayon tungkol dito. Bumalik ka na, Dong. May nangyaring masama sa pamilya ni Lola Zhang, si Dema ay na-stress. Mukhang hindi niya ito naisip ng mabuti. Pasensya na at nagdusa kayo. Walang problema kung medyo nagdusa ang sekretaryo, hindi ito mahalaga. Hindi pwedeng gawing mahirap ang bata. Sino ba ang makakatanggap na araw-araw siyang maghahanap ng gulo? Narinig ko na rin ang tungkol sa inyo. Ito na ang puntos para sa gawain ito. Ilalagay ko na ang sayo ng hiwalay. Kahit na mag-alaga ka ng maraming bata. At alagaan si Yu. Talagang hindi madali ang lahat ng ito. CJ. Ngayon, talagang nakapagpasya ang nanay ko na makipaghiwalay sa akin. Kung walang ganitong sukat, sa mga susunod na araw, hindi ko talaga alam kung paano ako mabubuhay. Bukas, makikipag-usap ako sa iyong ina. Kung hindi ito mag-work, ayos lang na maghiwalay na tayo. CJ. Isa pang bagay, asawa. Dalhin mo si Fubao doon para maglaro. Halika, Fubao, samahan mo si Lolo doon para maglaro. Balikan mo. Kung may mga problema ka, sabihin mo lang sa akin. Susubukan kong tulungan ka. Balikan mo. Kung may mga problema ka, sabihin mo lang sa akin. Susubukan kong tulungan ka. Sa totoo lang, dati ay sapat na ang bahay na yon. Ngunit ngayon, kinasal na ako kay Yue, at mayroon na tayong Fubao. Hindi na masyadong maginhawa ang tumira sa isang kwarto. Yung bahay na iniwan ng kuya ko at ni ate nang mamatay sila. Ngayon ay nakatira pa rin dito ang ikalawang kuya ko. Tingnan mo. Pwede ba ito? Sang-ayon ka rin naman sa sinabi ko. Babalikan ko na lang mamaya para makipag-usap sa nanay mo at sa kanila. Salamat sa tulong, sir. Aalis na ako kasama si Fubao. CJ. Sige po, ingat kayo sa pag-alis. Sabi nila, ang mabuti ay may magandang kapalaran. Matalino si Yue. Tapat din si Weidong. Bakit ganun ang kapalaran nila? Hala. Handa na ba si Weidong?
Tayo na. Alagaan niyo si Nagubei at Guxi. Ingat sa Fukbao. Mag-ingat kami. Gugulin mo si Bibay at Sixi, alagaan mo ang ating ama. CJ, anong ginagawa ng kuya at tatay? Dapat ay nag-aasikaso si tatay ng paghahati ng pamilya. Ano ang paghahati ng pamilya? Ang paghahati ng pamilya ay nangangahulugang paghihiwalay ng mga miyembro ng pamilya. Kanya-kanyang buhay na. Paghihiwalay ng pamilya. Hatiin na ba kami ni tatay? Hindi, pupunta siya sa bahay ng lola. Pero hindi kami pinapansin ng lola. At saka hindi pa kami pinapakain. Sobrang masama ng lola na hindi kami pinapakain. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Sige, susubukan kong kalkulahin. Ay. Kumusta? Hindi maganda, kawawa si Itay. Sabi ni Lolo, hindi tayo papayagang lumabas. Kung hindi tayo papayagan, hindi tayo lalabas. Lalabas tayo sa bintana. Napakatalino ng kuya. Sinasabi ko sa inyo, walang silbi ang sinumang makikiusap. Hanggang hindi siya nakikipaghiwalay kay Tang Yue, kahit isang sentimo, hindi ko ibibigay. Sinasabi ko sa inyo, walang silbi ang sinumang makikiusap. Hanggang hindi siya nakikipaghiwalay kay Tang Yue, hindi ko ibibigay kahit isang sentimo. Kailangan ni Yan Ye. Gunabigyan ng pagkakataon ang mga bata. Hindi naman siya nag-iisa sa pag-aalaga ng 3 bata. Siyang may kasalanan yan. Sino bang naglagay ng kutsilyo sa lig niya? Karapat dapat lang naalagaan ang ganitong anak. Sige siya sa pag-aalaga ng ibang tao at mga babae. Bodong-bodong lang siya. Si Nyan Yue ay nailigtas niya si Guxi. Sino bang nag-utos sa kanya na iligtas iyon? Kung hindi siya magligtas, may iba namang gagawin. Kung ayaw, maghihiwalay na tayo. Ibigay mo sa akin ang sa akin. Karapat dapat ako dyan. Pinalaki kita, ano ba ang karapat dapat sa'yo? Hindi dapat sa'yo. Pinalaki kita, ano ba ang karapat dapat sa'yo? Tinitignan ko ba na pinapalaki mo ang anak ng iba, baka naloloko ka na? Natutulog ba ang konsensya mo, parang kinakain ng aso? May sinasabi ang matanda, pakiusap, pakinggan mo ng maayos. Huwag kang kumilos, okay ba? Anong pakialam mo, umalis ka? Hindi mo pwedeng saktan ang tatay ko. Hey, yo. Guweidong, Guweidong. Ang galing mo ngayon, ah. Nasasanay ka na bang mag-alaga ng anak ng iba, ha? Baby, mabait ka, umuwi ka na. Bakit kanya sinaktan, ha? Dahil sa'yo, malas ka. Nasa koma pa rin si nanay ngayon. Nabali ang binti ni tatay. Ngayon, gusto pa rin niyang pumunta sa bahay namin para magpasama. Walang paraan. Anay, sobra ka na talaga. Si Elotirbo ay bata pa rin. Kayo, isa-isa, nakatayo lang at nagsasalita, hindi ba masakit sa tiyan? Pabayaran namin ang pamilya ni A para alagaan ang ibang tao. Maliban na lang kung mamatay ako. Lene, pwede rin namang hati-hatiin ito. Yung bahay sa silangan sa'yo. At saka, magbibigay pa ako ng kalahating mo. Sa lupa, 1 sako ng mais at 1 sako ng sorgo. Ay, yung bahay sa silangan ni Gyu, hindi ba nasira na? Kung sa kanya ang bahay, anong silbi niyan, ha? Hindi ko pa nga tapos magsalita. Pagkatapos hati-hatiin, kailangang magbigay sa akin ng 30 yuan bawat taon. Bawat taon, kailangang magbigay sa akin ng 30 yuan. Saan ba naman nagmamadali? 1 tao, ang daming bata. Bawat taon, kailangan mo pa ng 30 piso, masyado na ba yon? Anong pakialam ko dyan? Sige, 30 na lang. Ayos na. Tapos na rin dito. Magsarili na tayo. Mag-uwian na ang lahat. Ah, talagang matigas ang puso ng matandang Guo. Ay. Buhawi. Lanan, tatay, dadalhin kita sa paggiling ng harina. Pupunta ba tayo? Gusto ko rin pumunta. Tatay, uwi na ako para alagaan si nanay, okay? Tatay, dadalhin ko kayo sa gubay. Uwi ka na muna. Tara, tingnan nyo. May perlas na lumabas mula sa talaba. Halika, tingnan mo. May malaking perlas na lumabas mula sa talaba. May perlas na lumabas. Lahat, tingnan nyo. Halika, tingnan mo. May malaking perlas na lumabas mula sa talaba.
Ay, nandito na naman si Song Laosan na nanlilinlang. Tama na yan. Itong perlas ko ay talagang galing sa loob ng talaba. Tara, tingnan nyo. 2 sentimo para isa. 5 sentimo para 3. Uy, magandang babae, gusto mo ba? Makakakuha ba ng perlas? Nakakuha na ako dati. 我就开出来过。 Sige, bigyan mo ako ng 20. Sige, ayos lang. 好嘞。 Ay. Wayoy. Huwag kang malungkot. Pag uwi natin sa bayan, bibili ako sa'yo ng isang hikaw na perlas. Tatay, magbukas din tayo ng isa. Baby, magpakatino ka, hayaan mong si tatay ang bumili ng candy para sa'yo. Iyere, kung ang batang ito ay sa atin lang. Isang hampas lang ang papatayin ko na siya. Weidong, huwag kang 别 magpapaloko. 犯糊涂啊！ Tatay, magbukas din tayo ng isa. Pipilitin kitang hindi kumain ng candy sa loob ng 3 araw, ayos ba? Ang cute na batang babae na ito. Hindi ba ito stick? Sumigaw ka, ate, ate, buksan mo para sakin. Ate, ang cute mo naman. Lanan. Ay, kaibigan, naisip ko ang iyong 所 kabutihan. 以我心领了。 Aking anak. Gusto ko lang ng stick. CJ. Boss. Buksan mo na. CJ. Yay, magbubukas na ako ng talaba. Kuya, pwede ko bang piliin ang talabang ito? Siyempre. Kahit anong gusto mo, pwede. Ano man ang gusto mo, pwede. Ito na lang. Bata, ayan. Mas mabuti kung pipili ka ng mas malaki. Pero gusto ko talaga ito. Sigurado ka ba sa ito? Kung ano ang gusto ni Fubao sa bahay namin, iyon ang buksan mo. Ayos lang, ang mga tao sa lungsod ay talagang mahilig gumastos. Si Gu Weidong ay nakikisabay din sa pagpapakita ng kayamanan, ha? At saka, sa mga kabibi na ito. Kung talagang may perlas, sasabihin kong lulunukin ko ito. Si Gu Weidong ay talagang walang-wala. Tapos, natututo pang gumastos ng 2 sentimos para buksan ang kabibe. Nakakatawa naman. Huwag mawalan ng loob kahit walang perlas. Sa huli, tungkol ito sa tsansa. Walang sinuman ang sigurado. Lanan, naintindihan ko na. Kuya, sige na, ikaw na magbukas. Yu, parang may nakitang bagay. Totoo ba yan? 假的呀！ Hindi naman tayo niloloko, di ba? Buksan mo na. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Matagal na tayong naghintay. Hindi naman talaga ako makakakuha ng perlas, di ba? Ang kulay purple, perlas na purple. Ang ganda, totoong may perlas. Ito, hindi naman ito masamang perlas, di ba? Anong silbi ng magandang kulay? Hindi ito mabenta. Ang galing-galing mo, maliit na kapatid. Ang ganda ng perlas na ito. Mabibili ko ba ito sa ate? Mabibili mo. Asawa, bilisan mo, kunin mo ang pera. Maliit na kapatid, bibigyan kita ng 20 pesos. Sapat na ba yon? Hindi sapat, bibigyan pa kita ng dagdag na 20 pesos. Anong dagdag na 20 pesos? Tatay, ibebenta ba natin ang perlas na ito? Kanina, gumastos tayo ng 2 sentimos. 花了2毛钱， Isang iglap lang, kumita na ng sahod ng iba sa isang buwan Ay, Fubao, ikaw ang nagbukas, ikaw ang magpasya. Ate, sayo na ang perlas na ito. Kanina may nagsabi, kung makakakuha ng perlas mula sa talaba, kailangan itong lunukin. Kay, sabi ng guro ko, na kapag mali ang sinabi at hindi humingi ng tawad, malaki ang kapahamakan. Mabait, ngayon kumita si Fubao ng 20 yuan. 20块钱。 Bibili kita ng isda, okay ba? Yay, may isda na tayong makakain. 好， Haha. Fubao, ang galing mo. Ang galing mong manghuli ng mga ligaw na manok. Ang galing mo ring maghukay ng perlas. Pero bakit hindi ka na nagpatuloy sa paghuhukay? Kasi wala ng perlas yung natira. Paano mo nalaman? Hehe, marunong akong magbilang. Talaga bang malas ang tiyuhin at siya? Yay, lihim. Ay. Para lang makuha ang talaba na ito, yung bagong giling na harina na wala na isang sako. Pero, 不， kung talagang makakagawa ito ng perlas, ano namang halaga ng isang sako ng harina?
Haha, hindi ako naniniwala. Yung batang babae, kaya niyang gawin, tayo hindi. Isang perlas 20. 2 perlas ay 40. Haha. Bakit wala kahit isa dito? Hay kayo, araw-araw na nagtatrabaho, alam lang ang magpahinga. Bakit parang kulang ang isang sako ng harina na bagong giling? Baka naiwan doon sa lugar. Bukas, pupunta ako doon para tingnan. Pupunta ako pagkatapos kumain, para hindi na magpanggap ang iba. Ay naku. Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta para dito? Ay. Nagmimil din si Wado ngayon. Tara, hiram tayo sa kanya. Ay. Wala tayong. Anong nangyayari? Dumating ako ngayon para humiram ng kaunting harina. Hindi ba't naggiling ka ng harina ngayon? Ahahaha, tara. Ahahaha. Ito ay pagkatapos naming umuwi. May nangyaring kaunti. Gusto kong humiram ng kaunting harina sa'yo. Pagkatapos ng bagong taon, ibabalik ko sa'yo. Kuya. 3 anak ako, 5 tao kami sa bahay. Huwag ka nang magpanggap. Kaka 20 pesos mo lang ngayon. Paano ka nabubuhay? Kung hindi lang malayo ang bahay ng pamilya ko, hindi ako maghihirap na humingi sa'yo, kawawang tao. Isang salita lang, pautang o hindi. Isang salita lang, pautang o hindi. Tay, baka pwede tayong tumulong sa tiyuhin. Sila ang nagrereklamo sa layo, tayo hindi. Bakit ganito lang kaunti ang pagkain? Sinasadya niyo bang ayaw magpahiram, hindi ba? Tatay, hindi mo pwedeng ipahiram ang bigas na ito. Kung ipahiram mo ito, parang aso na sinunggaban ang karne, hindi na ito babalik. Ikaw, mabangong dalaga. Sinungaling, ano bang sinasabi mo? Wala akong sinabing kasinungalingan. Nabilang ko na ikaw. Asawa, ang sakit ng tiyan ko. Ay. Masakit din ang tiyan ko. Siguro dahil sa mga mudas na nakuha ko kanina. Napasok ako ng ilang putik. Ay naku, tara na, umuwi na tayo. Tara na. Halika, kumain na tayo. Pagkatapos kumain, dadalhin kayo ng tatay sa bundok para mangolekta ng kabute. CJ. Mga anak, dito lang kayo at mangolekta ng kabute. Huwag kang magtakbo, pupunta ako sa bundok para tumingin. Tay, isama mo rin kami. Fubao, mabait ka, makinig ka sa mga kuya mo dito. Tay, mag-ingat ka rin ha. CJ. Mabait. Ate, narinig ko na may mga lobo sa bundok. Tay, hindi tayo pinapayagan pumunta dahil sa ating kapakanan. Alam ko na tay, para sa ating kabutihan ito, pero may madilim na masamang hangin sa noo ni Tay. Ipinaliwanag na ang kapalaran ng tatay ay puno ng mga hadlang, ngunit buti na lang ay puno ang kanyang langit. Ito ay tanda ng tagumpay. Makakahanap siya ng paraan upang malampasan ang mga pagsubok. Dagdag pa, mayroon akong amulet para sa kanyang proteksyon. Dapat ay walang magiging problema. Mangolekta tayo ng kabute. Tumingin sa kaliwa at kanan. Kayo ay kasama ng maliit na masamang bituin na ito. Walang takot na masaktan siya. Mas mabuti kung susunod ka sa akin. Dadalhin ko kayo sa bundok para mangalap ng mga winter bamboo shoots. Isara mo ang mabahong bibig mo. Sabi ng nanay ko. Ang tatay mo na nag-aalaga kay Fubao ay para sa iyong magiging asawa sa hinaharap. Mukha ni Juju. Walang hiya. Ikaw ang walang hiya. Huwag niyong saktan ang mga kuya ko. Ako. Bakit hindi na ako makagalaw, Ginoo? Anak, anong nangyari sa'yo? Ano na, Iron Bull? Ay naku, ito. Muli na namang si banal na bato, yung masamang bituin. Ay naku. Bumangon ka na.
Nauubos na ang ginseng na tubig at hindi pa rin okay. Sisi ko ito. Hindi kita sinisisi, ikalawang kuya. Ako ang may kasalanan sa kakulangan ng aking kasanayan. Pumunta ka sa bundok para hanapin si Itay. So ito na. Kailangan nating paalisin ang salot na ito sa nayon. Mula sa kung saan ka nagmula, bumalik ka roon. Huwag mong galawin ang kapatid kong babae. Ay, umalis ka sa akin. Auntie ako. Hindi kita kayang saktan. Kahit sino. Huwag na huwag galawin ang kapatid kong babae. Narinig mo ba? Parang anak ko ang batang ito, na impluwensyahan na. Hindi pwedeng manatili ang salot na ito sa aming baryo. Sobrang nakakatakot ang mga taong ito. Bakit ayaw nila kay Fubao? Bakit mo pinalaya si Fubao? Ayokong umalis. Hindi pa patay ang tao. Ayokong iwanan ito. Anong ginagawa nyo? Gusto nyo bang manakit sa isang 3 taong gulang na bata? Anong plano nyo? Lolo Zhang. Huwag umiyak, anak. Lolo ay gagawa ng para sa'yo. Ginoo, ano ba talaga ang balak nyo? Wala na bang batas sa mga mata nyo? Wala na bang respeto sa akin bilang punong baryo? Ay naku, punong baryo, hindi mo alam ang batang ito. Napakaastig nito. Una, si Zhang Dema, bigla na lang naputulan ng binti. Tapos, si Zhang Laotay, walang dahilan, bigla na lang sinampal ang sarili. Sasabihin mo bang normal ito? Na, punong baryo, kami ng asawa ko, walang dahilan, nagkagulo ng 3 araw at 3 gabi. Walang dahilan. At saka yung 2 anak ko, ganun sila ngayon. Nakita ng lahat. Hindi ba't ito ay patunay na ang paborito ay isang salot? Palayasin ang salot na ito sa aming nayon. Palayasin siya. Hindi ba't hindi ito basta-basta na pagtatay? Kayo ng asawa mo, naghukay ng napakaraming talaba. Pero walang nakuha. Ayaw niyong itapon ang perlas. Kayo na lang ang kumain at nagkapagtatay, di ba? Kung ang batang ito ay swerte, bakit hindi siya ma-curse sa akin? Ay naku, sekretaryo. Wala kaming ganitong kapalaran tulad mo. Sabi mo, ang mga magulang ni Fubao ay na-curse hanggang ganyan na. Kaya namin bang tiisin ito? Ay. Ay, nagising na siya. Nagising na talaga, nanay. Fubao. Diyos ko. Ito ay isang malaking kagalakan. Si Yue ay nagising na. Si Yue ay nagising na nga. Nagising na nga. Sa katabing na yon, may isang tao na nahulog sa bundok at nakahiga sa kama ng 3 buwan. Yung tao ay nawala na. Diyos ko. Ito ay talagang isang himala. Bilisan mo, tawagin si Ginoong Li. Itong si Fubao, hindi maaaring maging masamang bituin. Kung si Fubao ay masamang bituin, hindi na magigising si Tang Yue. Ang dahilan kung bakit hindi nagsasalita ang nanay ay dahil hindi pa natagpuan ang kanyang kaluluwa. Pero basta't magising siya, may pag-asa pa ang nanay. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng ganitong sitwasyon. Ginoong Li, bakit hindi nagsasalita ang nanay ko? Masyadong matagal nang walang malay ang iyong ina. Ngayon, hindi ko rin alam ang sitwasyon. Kailangan lang nating magmasid. Kailangan ng iyong ina ng pahinga. Sige na. Magsiwi na kayo. Anong panahon na nagsasalita pa kayo ng mga malas? Nakita na ba kayong gisingin ang sariling ina? Tama nga naman. Tara, umalis na tayo. Tara. Gubei, alagaan mo ng mabuti ang iyong ina. Siguradong matutuwa ang iyong ama pagbalik niya. Ay! Nasaan ang ating ama? Hindi ko nahanap ang ama. Nasaan ang ating ama? Hindi ko siya nahanap. Hindi. Dapat ay nandyan siya. Nga. Hindi na magkakaroon ng problema si Weidong sa bundok, di ba? Ganito, kung hindi pa bumalik ang tatay mo bukas, dadalahin ko ang mga tao sa baryo. Sama-sama tayong maghanap, okay? Sige, okay. Ingatan mo ang nanay mo, ha? Hindi, kailangan nating umakyat sa bundok para hanapin ang tatay. Kuya, mahamog sa labas. Hindi natin makita ang daan, paano tayo hahanap? Huwag kang makialam. Kung malaman ng tatay na naglalakad-lakad kayo, syempre, puputulin niya ang mga binti mo. Kapatid, mas pipiliin kong putulin ng tatay ang binti ko. Ayaw kong makita na may masamang mangyari sa tatay. Ikalawang kapatid, hindi magkakaroon ng masama si tatay. Huwag kayong magulo. Pupunta ako kay tatay. Ikaw na ang bahala kay nanay at kay Fubao. Ate, nasa panganib si tatay ngayon. Sasamahan kita maglakad. Sundin niyo ako, huwag kayong magpapalayo.
Honey. Anak, ano yan? Bakit nawala ang Firebird ni ate? Hindi pa namin nahanap si Papa. Nandito lang si Papa malapit. Bakit hindi natin makita si Papa? Maghanap pa tayo ulit. Ha? Bumalik na naman tayo, hindi ba? Para tayong nakararanas ng kababalaghan. Para tayong nakararanas ng kababalaghan. Talaga bang may kababalaghan si Miss? Huwag kang matakot, kuya. Nandito ako, hindi ka matatakot, kuya. Kapag may multo, labanan mo lang. Haha, kuya, walang multo. Dito ay lugar kung saan nagtatagpo ang yin at yang. Ang pagbaluktot ng espasyo ay maaaring makaapekto sa utak at mata natin. Nagiging dahilan para hindi tayo makalabas. Nasaan ang tatay natin? Nandyan ang tatay. Ito ay talagang kalokohan. Paano nakarating ang tatlong bata sa bundok? Bilisan mong hanapin ang tatlong bata. Yung batang babae na yon, ang galing pa, nakangiti pa. Yung batang babae na yon, ang galing talaga. Kailangan pa ba tayong maghanap? Hindi na espesyal na sitwasyon si Lola Zhang ngayon, di ba? Mas maraming tao, mas maraming tulong, di ba? Sekretaryo, huwag mo na siyang pilitin. Babae pa ang pamilya niya, kulang pa nga sila. Hindi na talaga umaasa. Ikaw. Ibabalik mo sa akin si Fubao. Ibabalik mo sa akin si Fubao. Huwag mong higpitan. Ibabalik mo sa akin si Fubao. Huwag siyang pakawalan. Fubao. Bakit mo siya tinatanggal, Fubao? Sobrang nakakabigla naman ito sa gitna ng araw. Yue, huwag masyadong magalit, kakagising mo lang. Halika, umupo ka. Halika, Yue. Ay. Nakita mo na ba? Nakita na, pinapunta na ang tao para kunin si Ingay. Lei, dali mong ibalik sa bahay. Nahanap na ba yung tatlong bata? Nahanap na sila. Itong dalawang batang pasaway ayaw nilang umalis, pero gusto nilang lumabas. Ngayon, kailangang turuan sila ng leksyon ng maayos. Kahit na, salamat sa mga batang ito. Kung wala sila, baka hindi talaga matuklasan kung nasaan sila. Dehydration at malnutrition. Magpahinga lang sandali, gagaling ka na. Inay. Fubao, ayos na si Fubao, wala nang problema. Nasaan ang dalawang kuya mo? Babalik din ang dalawang kuya ni Fubao mamaya. Sinasabi na manatili kayo sa bahay. Kung may kailangan kayo, paano niyo ipapaliwanag kay Weidong? Huwag po kayong mainis, Grandpa Sekretaryo. Nalaman namin ang aming pagkakamali. Sekretaryo, tatlong bata ang nakakita. Kung hindi dahil sa tatlong bata, hindi rin namin matatagpuan ang lugar na yon. Nakakatuwa nga. Noong huli kaming umakyat sa bundok, hindi namin nakita ang yungyong. Swerte lang talaga ng tatlong bata. Sige, nahanap na ang tao. Magsiwi na kayo. Hayaan niyong magpahinga ng mabuti sina Weidong at Yue. Sige, Sekretaryo, pupunta na ako. Uminom ka ng tubig, Weidong. Sekretaryo. Huwag kang gumalaw, uminom ka ng tubig. Ako ito. Ang tatlong anak mo ang nagligtas sa'yo. Paano ka naman napunta sa yungib na yon? Noong araw na yon, nang umakyat ako sa bundok, parang may hindi tama. Patuloy lang akong naglakad. Patuloy akong naglakad hanggang sa madilim na, hindi pa rin ako bumababa. Parang may nakita akong itim. Tapos nagbigay sa akin si Fubao ng liwanag. Sinundan ko lang ang liwanag na yon. Patuloy akong naglakad papunta sa yungib na yon. Yui. Gumising ka na sa wakas. Sabi ko na nga ba, magigising din ang nanay. Yaoje. Hindi ko nakuha ang iyong pahintulot bago kita pinakasalan. Kasalanan ko yon. Ngayon ay gising na. Kung aalis ka o mananatili, ikaw ang magdedesisyon. Weidong, gising na si Yue. Ngunit. Parang may problema sa isip. Ang mga nerbiyos ay medyo hindi normal. Nakita mo na ba ang doktor?
dumating na ang doktor. Sabi ng doktor, kailangan pang obserbahan ng kaunti. Ingatan mo si Yue ng mabuti. Uwi na muna ako. Yue. Naaalala mo pa ba ako? Ako si Wei Dong. Ayos lang, gising ka na. Pwede ka nang kumain ng maayos. 好好吃饭。 Nanghihingi si mama ng pagkain para kay Fubao, gutom na siya. Gutom si Fubao, pupunta si mama para magluto para kay Fubao. May kabuti dito sa kuya. CJ. Ate, sobrang layo na ng ating paghihiwalay. Kailangan na nating umuwi. May mga kabuti pa sa kabila. Sige, tapusin natin ang pag-aani ng mga kabuti at umuwi na tayo. Ate, talagang napakahusay mo. Wala na ang kaluluwa ng ina rito. Nasaan kaya yon? Ate, kailangan na nating umuwi. Kuya, anong tingin mo yon? Wow, isang nasugatang batang baboy ramo. Pupuntahan ko si Itay. Fubao, nandyan ka lang, huwag kang gumalaw. Lanan. Nanay, nasaan ka? Ah, nahanap ko na. Nanay, nasaan ka? Ah, nahanap ko na. Fubao, Fubao. Nanay, nandito ako. Kailangan pa ng katawan ng nanay ng sustansya mula sa ginseng para maipasok ang kaluluwa sa katawan. Kailangan din magpagaling sa malaking ospital. Kailangan makahanap ng paraan para makapunta sa lungsod. Nga. Hindi. Walang masama, di ba? Nandyan si tatay. Ah, talaga namang isang maliit na baboy ramo. Dali, dali, dali. Kunin ang basket. Anong sabi ko? Si Fubao ay dumarating sa amin kasama ang swerte. Anong sabi ko? Si Fubao ay dumarating sa amin kasama ang swerte. Hindi ko pa nga nasabi. Sundan ka niya kahit saan ka pumunta. Ikaw pa nga, ate. Iniwan mo siyang mag-isa dito. Babalikan kita na lang sa susunod. Hindi naman ako palaging umaalis. Ako ang nagpasabi kay kuya na tawagin ka. 3 taon at kalahati ka pa lang. Kung sakaling may mangyari sa'yo, anong gagawin ng nanay mo? Ano ang gagawin namin? Sa pagkakataong ito, nagkamali ako, tatay. Huwag ka sanang magalit, okay? May susunod pa bang pagkakataon? Susunod, ayusin ko talaga itong hindi nakikinig na kapatid. Ay, itong asawa ni Hugh. 胡家嫂子， Sinasabi pa na sina Tang Yue at Fubao ay mga malas. Sabi mo, may ganitong malas ba? Ay naku, tingnan mo itong bahay ni Gu Weidong. Araw-araw, nahuhuli ng mga ligaw na manok at nangingisda. Ngayon, nahuli na naman ng isang wild boar. Kung ito ay malas, sana nga ay dumating sa bahay ko. Sa amin, hindi rin kami naniniwala sa mga pamahiin. Bakit ang lamig ng paa ko? Sige na, sige na. Bukas, dadalhin kita sa ospital, ayos ba? Kailan uwi si tatay at nanay? Ang luto ni kuya sobrang hindi masarap. Mimiss ko yung isda na luto ni nanay. Hindi maganda ang kalusugan ni nanay. Iniisip mo pa rin na gusto mong lutuin ni nanay ang isda para sa'yo. 2 araw na siyang nasa ospital ngayon. Baka may mangyari kay inay. Walang mangyayari kay inay. Pero may nangyayari sa akin ngayon. Gusto ko talagang kumain ng manok na niluto ni inay. Babalik si inay kung wala siyang problema. Maging mabait ka, Fubao, okay ba? Hindi dakila, Gu Weidong, nasaan ka na? Ay, itong mga puting mata na hindi marunong magpasalamat. Nasaan ang tatay mo? Dinala ng tatay si inay para magpatingin. Ay naku, ang tawag ng nanay ay napakamahal. Bakit mo pa dinala ang walang silbi na ito sa bahay? Talagang napakabobo. Wala kang modo sa pagsasalita. Anong sinasabi mo? Sabihin mo ulit yan. Lola, 3 taon at kalahati lang siya. Wala kang modo sa pagsasalita. Anong sinasabi mo? Sabihin mo ulit yan. Si Lolo ay 3 taon at kalahati lang. Huwag mo akong tawaging Lola. Kailan mo ba ako tinawag na Lola? Dahil wala namang kinalaman ang pamilya ko sa'yo. Bakit ka nandito sa bahay ko? Hey, ikaw maliit na kuneho. Ulitin mo yan. Huwag mong saktan ang kuya ko kung hindi malas ka. Sige, maliit na kuneho. Kung hindi ko siya sasaktan, ikaw ang sasaktan ko. Ay,
Anak, anong nangyari? Ay, masakit ang likod ko, ay. Anong nangyayari? Sekretaryo. Yung batang yon, binabato ako, sinisiraan ako. Biglang pumunta si Grandpa Sekretaryo at gusto pa akong saktan. Ay, anong sinasabi mo dyan? Ay naku. Ulit na namumuo ang likod ko, masakit na naman. Nadapa ka sa likod. Dali-daling dalhin sa health center para magpatingin. Agad natulungan si inay na dalhin sa bahay ni kuya. Ayo, Fubao. Lolo at lola, dumating na kayo. Matagal na kaming hindi kayo nakita ni kuya at ni ikalawa. Parang mas pumayat ang mukha ko nang hindi kayo makita ng 2 araw. Hindi nakain ni Fubao ang karne sa loob ng 2 araw. Buti na lang at nakabalik si inay. Kakailangan lang na magpahinga ng maayos si inay. Nandito na ako. Tatay, pupunta ka bang magluto ng isda? Guben, wala tayo sa bahay nitong mga nakaraang araw. May nangyari ba sa bahay? Dumating si tatay at si lola. Sa pagkakataong ito, hindi ko napigilan ang sarili kong makipagtalo. Nang gusto niyang saktan si Fubao. Saktan si Fubao. Nasaktan ba si Fubao? Wala. Nay ay nagkasakit sa likod. Dumaan si lolo at lola. Sa pagkakataong ito, hindi ko napigilan ang sarili ko at nakipag-argue. Nung gusto niyang saktan si Fubao. Saktan si Fubao. Nakatanggap ba si Fubao ng palo? Wala. Nay ay nagkasakit sa likod. Nagkasakit sa likod. Lanan, hindi magpapatalo si lola. Pupunta kami ng nanay mo sa bahay ni lola. Lanan. CJ. Siguradong mautusan na naman si tatay at nanay sa bahay ni lola. Walang problema, kahit masakit ang likod niya, hindi siya masyadong madiin magalit. Pero may isang mahalagang bagay pa. Bukas magkakaroon ng malaking gulo. Siguradong mautusan na naman si tatay at nanay sa bahay ni lola. Walang anuman, kahit na sumasakit ang kanyang likod, hindi siya masyadong nagagalit. Ngunit may isa pang mahalagang bagay. May malaking pangyayari bukas. Ang malaking pangyayari ay aalis na sa atin ang kuneho na ito. Nasabi mo bang darating na ang kanyang amo? Ngunit hindi ko pa siya kayang pakawalan. Ayaw ko rin siyang pakawalan. Fubao, tingnan mo kung sino ang dumating. Kumusta, Tio? Magandang araw. Ay naku, ang matanda ay anak ng pamilya natin. Tingnan mo ang mga kilay at mata niya. Kasing-kasing ng ngiti ni Yue natin sa bahay. Fubao, kami ay lola at lolo. Magandang araw po, lola at lolo. Ay. Magiging mabait ka, tunay ngang pinagpala tayo ng langit. Hindi tayo pinayagan na magdusa ang ating anak sa labas. Inay, huwag ka nang malungkot. Ngayon, gising na rin ang ate mo. Nahanap na rin si Fubao. Yung aking maswerteng anak na babae. Pumunta ang tatay at nanay sa bahay ng lola at hindi pa bumabalik. Magsimula muna kayong umupo. Yung aking maswerteng anak na babae. Pumunta ang tatay at nanay sa bahay ng lola at hindi pa bumabalik. Magsimula muna kayong umupo. Ay. Oh. Tingnan mo, ang ating anak na babae mula nang makasama si Weidong. Hindi lang nagising ang tao. Mas naging alerto pa nga siya. Ay, si Weidong na batang ito. Kitang-kita mong mas mapagkakatiwalaan kaysa kay Zhang Dimao. Tama ka. Magandang araw po, Tio at Tia. Ay, Weidong. Naku, wala pang kahit isang kalan dito sa bahay. Siguradong ang lamig sa taglamig. Lolo, nagkamali ka sa paghusga sa tatay. Ilalagay ang kalan sa kwarto kung saan natutulog si inay at ako. Wala pang pera si Tio ngayon sa bahay. Pero huwag kang mag-alala. Papalitan ko ng mas malaking kalan. Sa taglamig, hindi pwedeng walang kalan. Malaki ang epekto sa matatanda ang lamig pero iba sa mga bata. Kaya kailangan talaga ng malaking kalan. Tama ka dyan. Anak. Anong karaniwang kinakain nyo? Tingnan mo ang mukha, ang payat. Nakakaawa ang nanay. Anak. Ano ang kinakain nyo sa araw-araw? Tingnan mo ang mukha, ang payat. Nakakaawa ang nanay. Mumu. Yung mga pagkain namin para sa taglamig. Halos handa na ang mga ito, halos. Dahil hindi sapat ang pagkain sa bahay.
Bakit pa kailangang dalhin ni Lolo ang napakaraming gamit pabalik? Kayo, mga kabataan, ayusin nyo lang ang buhay nyo. Huwag na kayong magpakasaya sa mga walang kwentang bagay. Hindi uso sa amin yan. Lolo, nagkakamali kayo tungkol kay tatay. Ngayon araw-araw uminom ang nanay ko ng gatas na ginseng. Hindi pa rin nawawala ang karne sa bahay. Mabuti ang trato ni tatay sa nanay ko at sa akin. Anong klaseng bagay? Uminom ng ginseng na tubig. Hindi kailanman nagkulang sa karne. Ay naku. Mabait ka, Fubao. Alam ng ama mo na sinasabi mo ito para sa iyong tatay. Ngunit anak, hindi natin kailangang magsinungaling, naiintindihan mo ba? Kailan naging ganito ka kamabait, tatay? Lahat ng anak ng pamilya Tang ay mga lalaki. Kapag nagalit ang tatay, talagang nagagalit siya. Kailan siya naging ganito kamahinahon? Gino, tingnan mo yan. Yugo. Asawa, oh. Tingnan mo, parang ginseng ba yan? Yenan, matanda, talagang ginseng yan. At ang dami pa. Guweidong, anong ibig sabihin yan? Kung ibebenta mo lang sana ang mga bagay na ito sa bahay. Hindi sana nagkakagulo si Yue at ang mga bata, para makabili man lang sila ng isang kalan. Tio, kalma ka lang. Ang mga ginseng na ito ay dinala ni Fubao. Ang guro ni Fubao ay para sa pagpapalakas kay Yue. Sabi niya, makakatulong ito kay Yue na malampasan ang pagsubok na ito. Guro ni Fubao, ha? Tatay, nakuha si Fubao ng isang monghe sa bundok nang mawala siya. Ang mga ginseng na ito ay regalo mula sa monghe. Sabi ay para kay Yue. Hindi ko rin kayang gamitin ito sa iba. Ngunit huwag kayong mag-alala. Itong kalan ay tiyak na ayusin ko. Itong mga ginseng ay tiyak na makabenta ng 200 o 300. Kahit na si Fubao ang nagdala nito. Pero si Fubao ay 3 taon at kalahati pa lang. Kung sakaling may masamang balak itong si Weidong, walang makakaalam, di ba? Pero kaya niyang iwan lahat ng ginseng na ito para kay Yue na inumin ang sabaw. Ngunit ang ganitong katapatan ay talagang nakakagiliw. Weidong, ikaw ay isang mabait na bata. Nasa amin, napagkamalan ka namin. Ang mga ginseng na ito, kahit paano, ay maaaring ibenta ng 200 o 300, kahit na si Fubao ang nagdala nito. Ngunit si Fubao ay 3 taon at kalahati pa lamang. Kung sakaling may masamang balak ang tagapagtanggol na si Dong, walang makakaalam. Ngunit nagawa niyang iwanan ang mga ginseng na ito, lahat para sa mga tao sa kanal na ito. Ngunit ang ganitong katapatan ay talagang nakakaganyak. Weidong, ikaw ay isang mabuting bata. Nakamali kami sa pag-akusa sa iyo. Tatay at nanay, huwag na kayong magpakabait. Ano ang tawag niyo sa amin? Ay naku, bakit nakatayo lang kayo, tawagin niyo na ang mga magulang. Tatay. Nanay. Si Yue ay minsang nagligtas kay Guki. Mabait siya sa mga bata araw-araw. Ngayon ay nasa kagipitan siya. Tiyak na hindi ko siya iiwan. Mag-alala ka lang. Ay. Weidong. Hindi madali ang magdala ng 4 na anak mag-isa. At saka si Yuhi ay. Sige, ganito na lang. Hayaan mong si Fubao ay sumama sa akin sa bahay ng Tang. Ayaw kong umuwi si Fubao. Tatay, kaya ko na ito. Ay. Ang tiyuhin niya ay walang anak. Kaya ibinigay niya ang biyaya sa kanya. Hindi niya papabayaan ang biyaya. Magkakaroon ng sariling anak ang tiyuhin. Tatay, makakabalik kayo ng mas maaga ngayon, di ba? Magdadala kami ng merienda para sa inyo. Tatay, pwede mo ba akong bilhan ng bagong sapatos? Lumaki na kasi ang mga paa ko. Sobrang masakit sa paa. Oh, sa pagkakataong ito, babalik ako para dalhan kayong lahat ng bagong damit. Magdadala rin ako ng bagong sapatos. Tay, huwag na para sa akin. Marami nang binili sa akin ng guro ko noon. Hindi ko pa nga nagagamit. Pero gusto kong kumain ng biskwit. Sige, bibili tayo ng biskwit. Kaya't dapat maging mabait kayo sa bahay, huwag kayong gumawa ng gulo. Lanan. Umalis na. Lene. Fubao, kumain ka hehe. Salamat nanay, ang sarap. Ay. Wow, ang ganda ng sapatos.
Ihuhulog ko na lang ito hanggang sa bagong taon. Ayaw ng kuya sa matatamis. Kayo na lang ni Auntie ang kumain. Marami ang binili ng mga magulang ko. Kami ay isang pamilya. Dapat kumain kaming magkakasama bilang isang pamilya. Ayaw kumain ng matamis ng kuya. Ikaw at si Tia na lang ang kakain. Marami ang binili ng mga magulang ko. Kami ay isang pamilya. Dapat kumain kaming magkakasama bilang isang pamilya. Kung gusto ni ate mong kumain, kunin mo na. Huwag mong hayaang magtagal si ate ng matagal. Kaya kailangan kong pasalamatan ang kapatid na babae. Masarap ba ang pagkain, kuya? Masarap. Inay, bumili ka pa ng sinulid. Fubaw. Halika. Tatay, pupunta ka bang magluto para sa inyo? Tatay, tutulungan kita sa pagluluto. Tatay, pagkatapos natin kumain, manghuhuli tayo. Ang liit mo, ano ang mahuhuli mo? Subukan mo nga. Sige, kakain na tayo pagkatapos kumain, manghuhuli tayo. You! Anong nangyari, ate? May karne na naman tayo ngayon. Talaga bang totoo? Siyempre, totoo yun. Bubuksan natin ito. Sana nandito si kuya. Sigurado akong mas mabilis niyang mabubuksan ito, di ba? Nandun ba si tatay? Ay. Tay, kunin mo ang pala at magpala ka na. Ay, tay, pagod na ako buong hapon. Huwag niyo na siyang pahirapan. Tay, magpala ka na. Weidong, yung anak mong si Xiaomian raw ay may butas din. Walang pakialam sa'yo, ah. Sino bang nagpasya na siya ang anak ko? Anak, kailangan natin siyang alagaan. Weidong, hindi ko sinasabi sa'yo. Habang bata pa si Yue, magkaanak kayo ulit. Iba ang tunay na anak sa inampon. Yung dalawang anak ko, kahit hindi nila ako mahal. Pero sa huli, tunay pa rin sila. Kapag tumanda ako, sila pa rin ang mag-aalaga sa akin bilang tunay na ama. Sabi mo, ano bang nakukuha mo sa pag-aalaga sa kanila? Kung sakaling hindi alagaan ng tatlong batang ito, wala kang mapagluhaan kapag umiyak ka. Wala akong naiisip na ganoon. Sinasabi ko pa lang na si Fubao ang nag-utos, may dahilan siya talaga. Bakit mo sinasabi na para saan ang pagpapalaki nila? Kung sakaling hindi mo alagaan ang tatlong batang ito sa hinaharap, wala kang mapagsusumbungan kapag umiiyak ka. Hindi ko naisip yun ng ganun. Sinasabi ko pa lang na si Fubao, may dahilan siya talaga. Anong klaseng dahilan naman yun? Isang butas lang, anong meron? Para lang ikaw ay pinapahirapan. Kuneho. Yo. Uy. Ay. Hahaha. Ang bigat nito, siguro mga 4 o 5 kilo. May ilang kuneho pa sa loob. Huwag naman sanang ilabas lahat ng mga bata. Hahaha. Tatay, gusto kong kumain ng adobong kuneho. Mukhang hindi na makakaligtas itong kunehong ito ni Weidong. Kakain mo pa ba? Haha. Haha. Dad, gusto kong kumain ng adobo. CJ. Mukhang hindi na kaya ni Weidong itong kuneho na ito. Kakain mo pa ba? Haha, walang problema. Itong kuneho, kapag pinrito, pwedeng tumagal ng matagal, Jelen. Bibili na lang ako ng isa sayo. Isang kuneho, si Weidong ay talagang humihingi sa akin ng pera. Yenan, kaya't itong isa ay may 4 o 5 kilo, ibigay mo sa akin 2 piso. Weidong, iba ka na ngayon kumpara sa dati. Wala akong dalang ganong kalaking pera. Pagbalik ko, kukuha ako ng pera at pupunta sa bahay mo para magpalit. Ngayon, may asawa't anak na akong dapat alagaan. Walang magagawa, intindihin mo na lang. Mga bata, umuwi na tayo. Anong pinagmamalaki mo? Hindi naman ikaw ang tunay na anak. Ang ating na yon, sa pagkakataong ito ay magkakaroon ng kalsada. Una, dapat tayong magpasalamat sa 2 tao na nagpondo sa atin. Pangalawa, dapat din tayong magpasalamat kay Gu Weidong. Kung hindi dahil kay Weidong, na inalagaan ang mga kuneho ng iba ng maayos, hindi sana tayo nagkaroon ng ganitong pagkakataon na makapagpatayo ng kalsada. Ayos lang, wala yon. Sobrang puri niyo po, Ginoong Punong na yon, dahil nandito ang lahat. Magbibigay ako ng magandang balita sa lahat. Nagpasya ang bayan na magpadala ng tao para magtanim ng mga puno sa aming baryo. Kapag lumaki na ang mga punong ito, maaari na nating ibenta ang mga ito. Kasabay ng mga punla ay may ilang mga kabataang revolusyonaryo rin. Ay, dumating na sila. Maligayang pagdating. Halika, hahaha. Weidong, matagal na kitang hindi nakikita.
Binabati ka ng mga kababaihan dito, Weidong. Matagal na rin kitang hindi nakita, Comrade Shen. Nangahas akong pumunta sa baryo ng mag-isa. Para lang sa lalaking ito sa harap ko. Kaya mo yan, huwag kang matitinag ng kahit anong bagay. Ah, nandito na sila. Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Halika, halika. Weidong. Matagal na hindi tayo nagkita. Si Weidong, may mga babae dito na bumabati sa'yo. Matagal na hindi nagkita si Comrade Shen. Nag-ipon ako ng lakas ng loob at nagpunta sa nayon. Para sa lalaking ito sa harapan ko. Magpatuloy ka, huwag magpatalo sa anumang bagay. Kilala niyo ba siya? Ah, kayo ba ay nasa isang unit? Mukhang talagang may connection kayo. Dati kaming nasa isang unit. Matagal na tayong hindi nagkita, di ba? Sa susunod, isama si Kuya Tang para kumain tayo ng sabay-sabay. Magkakaroon din ng pagkakataon. May kailangan akong asikasuhin. Mag-usap muna kayo. Huwag kang gagalaw. Hi. Uy, si Weidong. Ganito siya. Mukha siyang malamig pero mainit ang puso. Huwag mong masyadong i-absorb sa sarili mo. Hindi ganyan si Weidong dati. Weidong. Hindi mo na kailangang ganyanin ako. Sa kabila ng lahat. Dumating ang kasama ng tatay at nanay sa bahay natin. Nanay. Hindi ba't sinabi na si Gu Weidong ay nag-asawa ng isang babaeng nakaratay? Ngunit ang babaeng ito ay nakatayo ng maayos dito. Hindi siya mukhang ina ng bata. Mas mukhang isang magandang dalaga. Ang mga mata ng babaeng ito ay malinaw na parang mahamog na umaga. Makikita na siya ay isang napakamasayang babae. Narinig ko, si Weidong ay nagpakasal sa kanya dahil sa pagkakaibigan. Kaya siya kinasal sa babaeng ito. Ang kasal na walang pag-ibig ay hindi tatagal ng matagal. May pagkakataon pa ako. Weidong. Hindi mo ba siya ipakikilala? Ito ang aking asawa, si Tang Yue. Hindi maganda ang kalusugan niya. Kumusta, Tang Yue? Ako si Shen Ruoyon. Noong una, kasama ko si Weidong sa isang unit. Maraming alaga si Weidong sa akin. Shen Ruoyon. Sa unit, lahat tayo ay magkakapatid. Dapat lang naalagaan ang mga nakababata. Pero mga nakababata lang ba? Baka naman dahil sa babaeng ito. Nakalimutan na ba natin ang ating pagkakaibigan? Kahit na nag-asawa na ako ng iba. Ngunit ang pinakamamahal ko sa puso ay siya pa rin. Paano niya ako makakalimutan dahil sa ibang babae? Hindi ba't hindi yon posible? Magsisimula na ang pagpuputol ng mga puno sa bundok ng Weidong. Mabilis, pumunta ka at tingnan mo. Kailangan nating maibalik ang ulirat ng ina sa lalong madaling panahon. Kung hindi, talagang kukunin siya ng iba. Sino ito? Ng grupo ng mga artista. Ng grupo ng mga artista, bakit nandito sa bundok? Sumama kay Gu Weidong. Narinig ko na may ugnayan sila sa hukbo. Anong klaseng mata ang makakakita kay Gu Weidong? Lene. Kung talagang hindi mo kaya, maghanap ka ng paraan para makuha siya. Narinig ko, hiwalay na siya. Hindi naman siya isang dalagang dilad. Nakikita kong malamig ang pakikitungo ng taong iyon kay Ate Ruoyon. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Ate Ruoyon. Narinig ko na ang taong iyon ang tagapagligtas ni Ate Ruoyon. Noong panahon sa militar, talagang umantik iyon. Bakit hindi nagpakasal ang dalawang iyon? Si Ate Ruoyon ay may kasama pang iba. Yanan, marahil ay wala silang tadhana. Ngunit dahil muling nagkita sila, tiyak na may dahilan iyon. Tama ang sinasabi mo. Walang mali sa pagsunod sa tunay na pag-ibig. Weidong, uminom ka ng tubig at magpahinga ka. Hindi mo kailangang tapusin ang trabaho bago magsalita. Uy, hey. Ibigay mo sa akin, ibigay mo sa akin. Aba, sakto lang, nauuhaw ako. Ay naku, may asukal ka pa palang nilagay dito. Uy, Weidong. Noong nakaraang beses, nagluto si Ate Yue. Sobrang sarap niyan. Kailan mo ba titingnan? Pakitikman mo ako ulit. Kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Isang pagkain lang naman ang kulang, di ba? Sa mga nakaraang taon, natuto rin ako magluto ng ilang putahe. Anong gusto niyong kainin, lutuin ko para sa inyo. Ay, hindi na. Si Mrs. Nabi ang nagluluto, talagang magaling.
Ay, ang mga tao sa lungsod na ito ay talagang may masamang ugali. Uy, Rui, anong nangyari sa'yo? Huwag mo kaming takutin. Ano bang nangyayari? Si Royon ay hindi nakatulog ng maayos nitong mga nakaraang araw. Dahil sa pagod, baka nagkaroon siya ng kaunting anemia. Bakit ka pa nakatayo dyan? Mabilis, dalhin na siya sa klinika para magpatingin. Hindi ko pa natatapos ang mga gawain ko. Ay, hindi pwede, hindi pwede. Hindi pwede. Malalaman ng misis ko na may ibang babae akong dinadala sa klinika. Baka patay na ko niyan. Ngayon, nagiging kahina-hinala na. Hindi nila alam kung sino ang umiinom ng asukal mula sa ibang tao. Ay, bakit ka nandyan, nakikialam? Ikaw lang ang may ganitong pangangatawan ah. Paano ka naman makakapagdala? Talagang mahirap na. Hey, ikaw, ayos na. Tumingin ka sa akin mamaya ha. Dalhin natin siya sa health center, bilisan mo. Nahihilo na ako. Ayaw pa rin niyang buhatin ako pababa ng bundok. Kung hindi sana ako nagkamali noon. Paano ko naman papayagan si Gu Weidong na maging sa iba? Haha. Ito ay shiitake. Pinakuluan ng nanay ang pinatuyong shiitake para gawing shiitake meat sauce. Sarap na sarap. Kakatapos ko lang kumain ng malaking tinapay. Sila ay masaya at nagkakasundo. Parang ako ang sobra dito. Ano ang pinagtatawanan niya? Nagtatawa ba siya sa akin? Kumain ka na. Ito si Shen Royon. Sisikapin kong ayusin si Gu Weidong. Ay, nandito na. Kau yan eh, alam mo ba kung sino ako? Noon, kasama ko si Gu Weidong sa isang unit. Matagal na kaming magkakilala. Kahit gaano pa kayo katagal magkakilala ng tatay ko, wala pa rin itong silbi. Ang batang ito ay ang cute niya. Mas matalino pa siya kaysa sa kanyang ina. Pero hindi mahal ng tatay mo ang nanay mo. Alam mo ba kung gaano kasakit ang isang kasal na walang pagmamahal? Para sa isang tao, gaano ito kasakit? Walang sinuman ang magiging masaya kapag kasal ka sa kahit sino. Lennon, si Tang Yue ay mukhang normal na tao. Baka nagkukunwari lang siya. Ginagawa niya ito para mapalambot ang puso ni Gu Yidong at hindi siya makipaghiwalay. Lennon. Hindi pantay ang kanyang mga kilay. Ang ganitong tao ay may matinding personalidad. Sa kasal, hindi siya makakaranas ng kaligayahan. Kahit nakasama niya ang tatay, hindi niya ito pahalagahan. Sinasabi mo yung si Gu Weidong. Dahil na-inlove siya sa engkanto. Tingnan mo nga. Mas magaling pa siya kaysa kay Tang Yue. Tita, huwag po kayong magselos sa akin. Ngayon lang ako nakarinig sa kapatid ni Weidong sa daan. Na sina Tang Yue at Fu Bao ang dahilan kung bakit nasasaktan si Weidong. Ano ba ang nangyayari? Sinasabi mo na yung dalawang malas na bituin. Kaya nga noong unang beses kong nakita si Fu Bao, naramdaman ko na hindi siya pangkaraniwan. Para kay Weidong talaga. Suportahan din kita. Ate, mag-alala ka lang. Kung mangyari man yon, siguradong aalagaan ko ng mabuti si Weidong at magpapakita ng utang na loob sa inyo. CJ, sige lang. Ate, may lakad pa ako ngayon. Umalis na muna ako. O sige, ingat ka. Sekretaryo, pwede bang ipasok si Weidong sa aming koponan para turuan kami magtanim ng mga punla? Nagsabi na ako noon ng malinaw. Ang mga tao dito sa lungsod ang kapal ng mukha. Pasensya na talaga si Comrade Shen Waning. Kamakailan lang si Weidong ay abala. Baka hindi siya makatulong sa'yo dito. Sekretaryo, tulungan mo naman ako. Noong nasa militar si Weidong, tinulungan din niya ako. May karanasan siya. Saka na lang, ibigay mo na lang ito sa iba. Hindi ako kampante. Sige na, dahil pinahahalagahan ng mga nakatataas ang bagay na ito. Sabihin ko kay Weidong, pero hindi ko masiguro kung papayag siya. Ayos.
Sumama ka sa akin. Ayos. Feidong, tingnan mo itong bagay na ito. Tao na si Shenruo yun. Nais ko sanang, na huwag ka nang makialam sa aking buhay. Naiintindihan mo ba, Weidong? Natakot lang akong magkamali ka, kaya't humingi ako ng tulong sa punong barangay. Noon sa militar, ikaw ang pinakamahusay na tao. Handa ka bang maging magsasaka habang buhay? Ano bang masama sa pagiging magsasaka? Alam kong may mga ambisyon ka. Hindi ka angkop na maging isang karaniwang magsasaka. Kung hindi dahil sa akin, baka hindi mo na dapat pag-usapan ang mga nangyari. Maaari kong tuparin ang iyong hinihiling. Ngunit ito ay para sa nayon. Mangyaring huwag magkamali ng akala. Alam ko. Alam ko lahat. Nagsalita na ang sekretaryo. Paano ko maitatanggi yon? Lanan. Muling nanigarilyo si Kuya Gu. Hindi na. Saan ba magiging madali ang buhay? Laging may mga pagsubok at problema. Basta makalampas ka lang, ang bukas ay magiging maayos na. Lanan, si Je. Ang 6 floor ay parang aking kalasad. Sa pinakadilim kong mga araw, siya ang tumulong sa akin na malutas ang maraming alalahanin, at hindi siya nahihiya sa mga lalaki. Leo, sana maalala mo ako. Kung nandyan ang guro o ang nakatatandang kapatid, maaaring mas madaling masolusyonan ang bagay na ito. Fubao, bantayan niyo ito. Pupunta ako roon para tingnan. Ate, alam ko kung saan may magagandang bagay. Sumama ka sa akin. Noong nakaraan, nahuli nila ang maraming manok. Habang wala pa sila, tignan natin kung mayabang si Guxi. Tignan natin kung makakahuli tayo ng manok dito. Guxi, kanino mo natutunan ang galing mo sa pagyayabang? Guxi, kanino mo natutunan ang galing mo sa pagyayabang? Hindi ba't sinabi mong maghukay ng isang butas para mahuli ang isang manok? Matagal na akong naghihintay. Bakit wala man lang kahit isang ligaw na manok? Hindi nakapagtataka na sinabi sa atin ni Fubao, wala tayong kapalaran sa mga ligaw na manok ngayon. Kahit mahuli natin, parang wala rin. May mga tao palang nakikinabang dito. Talagang walang hiya. Huwag na tayong makipagtalo sa kanya, umalis na tayo. Huwag kayong umalis. Ipakita mo sa akin kung ano ang nakuha nyo, hindi ka karapat-dapat. Sino ang sinasabi mong hindi karapat-dapat? Ay. Ito lahat ay inani ninyo. Tito, ano itong bagay na ito? Mahal ba ang mga ito? Ay. Mahal ito. Ito ay ginseng. May hishiwu pa. Mukhang may ilang taon na ito. Kaya itong ginseng na ito. Tiyak na nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 20 yuan. Ano bang pakialam nyo? Kuya Fubao. Tara na. Ikaw na. Ay, talagang magkaiba ang kapalaran ng tao. Ay. Babalik ako para sabihin ito sa lola ko. Nakita niyo ba si Gutienyo? Yung walang kaalam-alam na itsura niya, hindi ba, tito? Mahal ba ang mga bagay na ito? Haha, hey. Hi. Pero magkano kaya talaga ang halaga nitong mga bagay na ito? Di hamak na mahal. Inay. Tingnan mo, anong nakuha natin ngayon? Nasa bahay ba si Inay? Saan kaya si Inay?
Dinala kaya siya ni tatay. Fubao, hindi ka ba marunong magbasa ng palad? Sukatin mo nga. Naku, hindi alam ng nanay kung bakit siya pumunta sa malalim na bundok. Kailangan nating magmadali at hanapin siya. Guxi, ikaw na ang maghanap kay tatay. Sama kami ni Fubao. Maghahanap kami ng nanay sa bundok. Nagugutom ka na, kumain ka ng candy. Nagluluto na si tatay. Salamat, kuya. Fubao, walang masamang mangyayari kay nanay, di ba? Ang ating ina ay hindi lang okay, kundi magiging mas mabuti pa sa hinaharap. Mag-relax ka, ayos lang iyon. Kainin niyo ang mga itlog, kayong tatlo. Isang-isa. Tay, hindi mo na kailangang magtipid sa pagkain. Kahapon, nakakita kami ng ilang ginseng at hishuwu. Nabenta namin yon, kaya may pera na ulit. Talaga namang ang galing nyo. Pero, yung mga iyon ay para sa nanay upang magpagaling. Hindi na, hindi na. Hindi na, hindi na. Ayos na ang nanay. Oh. Nanay, 5 kayamanan. Ang aking 5 kayamanan. Nanay, may masakit ba sa'yo? Talagang nagising na ako. O sabihin mo. Ito ay isa pang kasinungalingan. Nanay, huwag kang umiyak. Kapag umiyak ka, umiiyak din si Fubao. Kapag umiiyak si Fubao, gusto ko na ring umiyak. Mabuti na lang at nagising ka. Siguradong hindi pa nakakapagpahinga ang iyong nanay. Kayo. Huwag siyang istorbohin. Alam ko ang tungkol sa paghihiwalay ni Zangdema at ako. Mula noon, ang tanging iniisip ko sa aking puso ay makikita muli si Fubao. Hindi ba't ngayon ay pamilya na kami ni Gugo? Huwag kang matakot. Inay, kumain ka. Inay, gusto kong magpaganda ng buhok. Fubao, huwag kang magulo. Walang anuman. Magpahinga lang kayo dyan, mga bata. Pumunta sa malaking grupo. Hindi ko pa kayang harapin si Kuya Gu ng normal ngayon. Ayaw ko ring tanggapin na si Kuya Gu ang asawa ko. Kung hanggang kailan ko mapapaniwalaan. Sabi na natin, anong kakainin ni inay ngayong tanghali? Anong gusto mong kainin, Fubao? Gusto kong kumain ng kamot balls. Sige, inay, gagawin ko na para sa'yo mamaya. Kuya, bakit parang iba na si nanay ngayon? Hindi ba pareho pa rin siya dati? Magsimula ka na sa trabaho. Kung mapagod si nanay, kapag bumalik si itay, may problema ka. Mali ba ang bahay na napuntahan ko? Itay, lahat ng ito ay inayos ni nanay para sa atin. Itay, nandito ka na. Maghugas ka na ng kamay, tapos na ang pagkain ni nanay. Salamat sa pagod. Ah, itong damit. Nasira ito dati, hindi ko na naayos. Ay. Ikaw ang nag-ayos nito para sa akin. Ang galing mo talagang mag-ayos. Ano ang kakainin natin ngayon? Kakain tayo ng bola-bola. Ay. Mas masarap ba ang mukha ng mga magulang kaysa sa bola-bolang kamote? May 5 sulok ang damit ni Teacher Baby. May bituin din sa damit ni tatay. Ang ganda nga. Patitig si tatay kay nanay ng mahiya. Nakita niyo ba? Ngayon lang umiti si nanay. Kami lang ang nakakita na nakatitig si tatay nang walang makapagsalita. Umiti ba si nanay? Ang ganda talaga, ano? Hindi mapigilan ng batang ito ang pagkain mo. Kain na kayo agad, may lalabas pa tayo mamaya. Kamusta kayo? Tito, naalala kita. Nagkita tayo sa bundok. Ang galing mo talagang makaalala, bata. Pumunta ka ba sa bahay ko para sa mga ginseng at hishuwu? Ganito kasi. May mga tao na handang gumastos ng 30 pesos para sa ginseng. Ibebenta ko sa inyo ng 25 pesos bawat isa para kumita ng kaunti. Ano sa tingin nyo? Hindi mo alam, ginseng. Yung anak mo, naghukay ng ginseng sa bundok noong araw. At saka hishuwu.
May kailangan dito sa akin. Sabi ng tatay ko, hindi ibebenta ang mga yon. Para sa kalusugan ng nanay, hindi naman kailangan ng ganun karaming. 4 na ginseng at 3 hishugu iyon. Kung sa tingin nyo, hindi tama ang presyo, maaari tayong makipag-usap ulit. Sabi ng tatay ko. Sabi ng nanay ko, hindi maganda ang katawan niya, kaya hindi na kami magbebenta ng marami. Hindi naman kailangan ng ganoon karaming gamot para sa kalusugan. 4 na ginseng at 3 hishugu yan na. Kung sa tingin nyo ay hindi tama ang presyo, pwede tayong mag-usap ulit. Sabi ng tatay ko. Sabi ng nanay ko, hindi maganda ang katawan niya, kaya hindi na kami magbebenta ng marami. 1 ginseng ay 25 yuan. 4 na ginseng ay 100 yuan. 100 yuan ay sapat na para sa isang buong pamilya ng higit sa kalahating taon. Ano bang iniisip ni Du Weidong? Malalaki na ang mga anak ni Mai. Ngayon ay nagkakasya pa rin sila sa isang silid. Talagang hindi na ito komportable. Nanay, ano bang sinasabi mo? Ibebenta namin at mas mataas ang presyo na ibibigay namin. Kung angkop, ibebenta namin. Kung sabay-sabay kayong magbebenta, maaari bang mas mataas pa ang presyo? Kung ibebenta lahat, magkano ang tamang presyo kung ipapak? Hindi pwedeng ibenta ang nanay. Huwag mag-alala, okay lang ang nanay, huwag kang mag-alala. Kung ipapak dito, ang pinakamataas na maibigay ko sa inyo ay 160 yuan. Wala na akong maibigay pa, okay lang. May dala ka bang pera? Hindi mo ba kakausapin ang asawa mo? Asawa. Ipapak dito. Hanggang 160 lang ang maibibigay ko sa inyo. Wala na akong maibigay pa. Sige, nagdala ka ba ng pera? Hindi mo ba pag-usapan ito sa asawa mo? Asawa. Ay, sundin ko ang lahat ng sinasabi mo. Sigurado ka bang ibebenta mo? Sigurado. Dahil ang bagay na ito ay para sa aking kalusugan, kaya gusto kong alagaan ito sa paraang gusto ko. CJ. Ayos, salamat. Yui. Hindi ko akalain na talagang nagising ka. Kuya Gu. Mula ngayon, sama-sama tayong mabuhay ng maayos. Ayos. Siguradong magiging mas maganda ang ating buhay. Lanan.